Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa secured credit card. Ano nga ba ang secured credit card? Para saan ito ginagamit? Ano yung mga benefits and advantages ng pagkuha ng secured credit card? And ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha tayo nito? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. In my previous video ay na-discuss ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga reason kung bakit tayo na-decline sa ating mga credit card application. And kapag tayo ay bago pa lamang sa pag-apply ng mga credit card and wala pa talaga tayong any credit score, ay may chances na hindi talaga tayo ma-approve. Pero syempre, para tayo ay magkaroon ng mga sarili nating credit score, ay meron naman pong inaalok si bangko na kung saan ay i-allow tayo na makapag-create ng sarili nating credit score or credit standing sa kanila. Para naman in the future, ay pwede natin itong magamit para makapag-apply tayo ng credit card sa iba't ibang klaseng bank and nagkakaroon tayo ng sarili nating mga credit standing. Ito ang tinatawag na secured credit card. Pero ano nga ba ito? Secured credit card are a special type of card that requires a cash deposit, usually equal to your credit limit. This money then acts as a collateral every time you make a purchase. Meaning to say, si secured credit card po ay isang product ni bangko na kung saan ay sure approve na po yung ating credit card and hindi na natin kailangan dumaan sa approval process or verification ng ating mga employer, ng ating mga monthly income para ma-approve tayo sa isang credit card. Yun nga lang, since ito ay sure approval na, ay nire-require po tayo ng ating mga bangko na magkaroon ng collateral. So meaning to say, ang cash deposit mo doon sa account mo ang magsisilbing collateral para doon sa inyong credit card. Once na mag-apply tayo ng secured credit card sa bangko na ating napili, ay yung fund na iaalat natin doon sa secured credit card ay hindi po natin siya mawi-withdraw. Hindi rin natin siya ma-fund transfer. Yun lamang ay naka-hold doon sa account mo. And magagamit mo lamang yung na-hold po na amount na yon or cash deposit na yon once na i-cancel mo yung secured credit card mo. Para mas maunawaan natin ay magbibigay ako ng example. So kung ikaw ay mag-a-apply ng secured credit card doon sa bangko na napili mo and ang minimum nila para makapag-apply ng secured credit card ay 15,000. So meron kang account doon sa bangko na yon. And then nakapag-decide ka na mag-avail ng secured credit card dahil hindi ka nga na-approve doon sa regular process natin for credit card. So, doon ka muna sa 15,000 na minimum since yun pa lang yung kaya mong i-hold. Once na tayo ay magpa-hold ng 15,000, ay 80% to 90% ng ating cash amount, yun ang magiging credit card limit natin doon sa ating magiging credit card. Kung 15,000 yung ating pina-hold na account and 90% ng amount na yon, yun yung magiging credit card limit natin, ay papatak siya ng 13,500 pesos. So, yun po yung magiging credit card limit mo doon sa secured card na yon. Pero nakadepende po yun sa amount din na gusto nyong ipa-hold. For example, gusto nyo ng mas mataas na credit card limit, possible po yun. So, kung gusto mo ng nasa 50,000 na credit card limit, ipapa-hold mo lang yung 50,000 mo and then 90% po ng 50,000 na yun yung magiging credit card limit ninyo. Marami po kasing misconception para sa iba na parang niloloko lang sila dahil bakit kailangan ko pa mag-avail ng ganyang product kung ipapautang mo lang din yung sarili kong pera. Ito po kasi yung condition ni bank na kung saan ay parang binibigyan tayo ng sarili nating credit score. Parang binibigyan niya tayo ng chance para magkaroon tayo ng sarili nating credit standing. Para if in case kasi in the future,
ay once na meron na tayong credit score and napatunayan na natin sa bangko na tayo ay good payer. Pero hindi naman po kasi na once na mag-apply tayo ng secured credit card doon sa bangko na napili natin, ay forever na siyang nakahold. So nakadepende pa rin po sa inyo yon kung kailan nyo po siya gustong ipa-hold and gaano po katagal. Pero with my bank, ang secured credit card po kasi ay minimum pwede natin siyang i-hold ng 1 year. So, nasa sa inyo po if after a year ay siyang ipa-cancel kung talagang hindi nyo na siya kailangan or kailangan nyo ng emergency fund and kailangan nyo yung pina-hold na amount na yun doon sa inyong deposit account. Possible naman po yun. So, pwede po tayong magpa-approve ng retention ng credit card po ninyo if ever na pwede na tayong mag-apply for a regular credit card. Once pag sinabi nating card retention, ay magre-request lang tayo ng cancellation ng holdout or ng secured credit card natin. Ipapa-retain natin ang ating credit card para maging regular na po siya. Siyempre, may mga na-approve din po dahil nakapag-build na po sila ng kanilang mga sariling credit score. Pero kung ipapa-cancel mo siya ng wala pang 1 year, syempre magkakaroon po tayo ng penalty. With PPI, meron po silang 1,500 na penalty charge kapag kinancel natin yung secured credit card ng wala pang 1 year. And I think naman kasi na sa ibang mga bangko ay may mga sari-sarili din silang secured credit card na tinatawag. Ano-ano yung mga benefits sa pagkuha ng secured credit card? Una sa lahat ay improve credit building. So doon sa diniscuss kong reason kung bakit tayo na-decline sa ating mga credit card application is dahil kulang pa yung credit score natin para makapag-apply ng credit card. Katulad ng sinasabi ko pa nga kanina na ito ay makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng sariling credit score. Para naman kasi magkaroon tayo ng magandang credit standing with the bank is hindi lamang dapat lagi natin siyang ginagamit. Dapat lagi rin tayong good payer para makita nila sa ating payment history na lagi nating on time nagbabayad and lagi nating ginagamit ang ating mga credit card. Number 2, easy to increase your credit limit. So, kaya ko sinabi na easy to increase your credit limit is nasa power natin kung gusto nating pataasan yung ating credit card limit. Kapag regular credit card kasi, ay syempre kailangan pa natin ng approval para mag-increase ng credit limit natin. Nakadepende po doon sa ating proof of income kung magkano yung magiging increase natin for our credit limit. Kay secured credit card kasi, once na pataasan lang natin yung holdout amount dun sa ating mga deposit account, ay pwede na rin tayo mag-increase ng credit limit. For example, meron tayong 50,000 na holdout amount dun sa ating account. And kapag kinailangan mo siya for a certain reason, for example, mag-apply ka kasi ng visa application and kailangan nare-require na mataas na credit card limit, so, pwede yon, possible yon. 100,000, ipapa-increase mo yung holdout amount para magkaroon ka ng mas mataas na credit card limit. Next is refundable deposits. So, syempre, once naman po na tayo ay nag-apply ng secured credit card, katulad ng sinabi ko kanina, ay hindi naman forever na naka-hold ang ating mga pera doon sa account na yon. Pwede pa rin po tayo magpa-approve for card retention para naman ay magkaroon tayo ng regular na credit card na and magamit pa natin sa iba yung ating mga deposits. Next is maintain deposit account. Siyempre, pag ikaw ay may secured credit card and pinahold mo yung certain amount, for example, meron kang ATM-based account and nare-required po ng ATM-based account na may 3,000 na maintaining balance doon sa ating account. Siyempre, kung ang minimum na holdout amount para doon sa secured credit card natin ay 15,000 and ang ating maintaining balance para sa ating account ay 3,000, parang nagiging benefits pa sa atin yun. Dahil na-maintain natin yung ating account, hindi na natin kailangan mag-worry na hala baka magalaw ko yung
maintaining balance ng account ko. Para sa kaalaman ng lahat, once na hindi natin na-maintain ang ating mga account, ay nagkakaroon po tayo ng service charge. Once na ma-deduct yung service charge doon sa ating deposit account, syempre, ay nababawas yung balance noon. And once na makain siya ng makain, dahil hindi nga po natin na-maintain yung ating mga account, ay may tendency po na mag-close ang ating mga account. And syempre, magre-reflect pa rin po sa atin yun dahil yung deposit standing din natin ay hindi rin po maganda. So, nagiging benefits pa rin po sa atin na meron tayong holdout amount, at least na maintain pa rin natin yung maintaining balance ng ating mga account. Next is no requirements needed. Sa pag-apply ng secured credit card ay hindi mo na kailangan magpasa ng any proof of income, hindi mo na kailangan magpasa ng mga complicated na mga requirements para makapag-apply. Since ito ay sure approve, ang kailangan mo na lang ay government-issued valid ID. So, yun lang po yung ipapresent natin. Then, syempre, may mga forms po na nire-require si bank para makapag-apply po tayo ng secured credit card. So, kailangan nyo lang po siyang fill outan. And of course, doon sa bank na yon ay mag-fill out din po kayo ng deed of agreement para po doon sa ating secured credit card. Pero syempre, kung may mga benefits po ang pagkuha ng secured credit card, ay alam kong may disadvantage din po ito para sa iba. Ano-ano nga ba yung mga disadvantage na yon? Una, naka-hold nga po yung ating mga deposits doon sa ating account. And dahil yun nga yung collateral natin para makakuha tayo ng secured credit card, ay once na magkaroon tayo ng emergency, and kailangan nating ma-withdraw yung amount na yun, ay hindi po agad-agad natin siya ma-access. Ma-access lang natin siya if ever na ipapakancel na natin ang ating mga secured credit card. Kaya make sure din po natin na bago po tayo mag-apply ng secured credit card, ay may nakalaan pa tayong iba for emergency fund doon sa ating mga savings account. Para at least in the future, if in case na magkaroon tayo ng mga emergencies, ay may separate pa po tayong fund na nakalaan for emergencies natin. Next one is, once mag-avail tayo ng secured credit card, ay may pareho lamang din tayo na fees and charges. So kung ano ang merong fees and charges, yung regular credit card natin, ay meron din pong fees and charges na makukuha ang ating mga secured credit card. Pero huwag kayong mag-alala kasi once naman po na meron din kayong deposit account kay bangko and ayaw nyo naman din mag-avail ng credit card, maganda po yung deposit standing natin with the bank ay sila mismo yung nag-aalok ng credit card para sa atin. So may mga clients din po na nakaka-receive ng mga promo code na kung saan ay hindi na natin kailangan na mag-present pa ng mga proof of income or kahit na anong mga requirements. So, ito ay mga sure approved na client. So, kung maantay nyo yung ganong process and maganda naman po, ma-maintain nyo naman po yung deposit account nyo kay bangko, ay mas mainam. Pero if talagang wala na tayong choice and talagang gusto niya na magkaroon ng credit card, ay ito po yung easiest way para makapag-apply tayo ng credit card with the bank. And I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo para mas maunawaan kung ano nga ba yung secured credit card. Kung meron kayong other questions, I feel free to comment down below lamang at itatry nating sagutin yan. And for my past video, alam ko nakapag-discuss na rin po ako ng tungkol sa secured credit card with BPI na kung saan ito yung BPI Express Start Program. Kung hindi nyo pa po napapanood ito, ay ilalagay ko yung link sa description box below. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!